Sa gitna ng trahedya ng pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Northern Cebu, isang local health center ang nagsilbing matatag na sentro ng bayanihan ng mga Pilipino. Isang paalala sa kahalagahan ng matibay na infrastruktura para sa tuloy-tuloy na public service. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Alas 10 ng gabi noong September 30, tumama ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Northern Cebu. May lakas itong magnitude 6.9 at tumagal ng 30 segundo. Nadiskubre ng PHIVOLCS na mayroon palang fault line sa bahagi ito ng Cebu, ang Bugo Bay Fault. Isang bayan sa San Remigio sa pinaka-napinsala. Tulala ako. Grabe, lakas ng lindol. Yun lang ako naka-experience ng gano'n na lindol, sir. Kami itong bata ko, hapit na kami matatugan sa hollow block. Wala na kaming bahay, mauwian doon. Bahay ng aking ina, sira din. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 134,000 ang mga nasirang kabahayan sa Central Visayas at 79 na tao ang namatay. Tandang-tanda pa ni Dr. Orleta, Municipal Health Officer, ang gabi ng worst earthquake disaster sa Northern Cebu. Around 10 p.m. we were woken up. Once it stopped, ang first instinct ko talaga bumaba. Pagbaba ko, all stones na talaga. Sabi ko, saan na ba yung hagdanan? Bumaba ang lupa sa Hagnaya Port dahil sa lindol. Kaya ang pension house na tirahan nilang mag-asawa, nasira at bahagyang tumagilid. According to the recommendation ng engineer namin sa munisipyo, parang for demolition talaga siya. Hindi na siya pwede matirahan. Nanginginig pa raw noon sa takot si Doc Orleta, pero agad niyang tinibayan ang kanyang loob dahil sa tawag ng serbisyo. My MDRMO called me up, Doc, I have to send an ambulance on there kasi maraming i-pronounce, maraming patay, especially sa sports complex kasi may liga, may basketball, kung ano, jury ongoing. Para naman sa midwife na si Delma, ito na ang pinakamahabang 30 segundo ng kanyang buhay. Ngayon lang ako nakaranas ng earthquake, no, sa edad kong ganito. Kaya sumigaw ako, sigaw ng sigaw at saka iyak ng iyak kasi natakot. Sa tindi ng lindol, nagkaroon ng sinkhole sa labas ng kanilang bahay. Nisampit lang ni Diyos ko, kanang kung ano ba ang gusto niya sa amin, yun na lang. Ang masabi ko, Diyos ko, tulungan mo kami. Sa tindi ng pinsala sa San Remigio, nagmistulang safe haven ang Municipal Health Center dahil isa ito sa iilang nanatiling ligtas na lugar matapos ang lindol. I'm really amazed nga parang earthquake resilient ba itong facility na ginawa nila. Kay after the earthquake, our rehab, our mental health facility, they all, as up to now, hindi pa pwedeng pasukan. Isa ang San Remigio Health Center sa mga pasilidad na sinusuportahan ng foundation ng isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Sa katunayan, bago ang matinding lindol, kaka-renovate lamang nito bilang bahagi ng kanilang long-term support. Taong 2013, nagsimula ang partnership ng health center sa foundation ng pribadong kumpanyang ito.
Ayon kay Dr. Orleta, kulang-kulang pa ang kanilang pasilidad bago dumating ang foundation. Talagang yung sahig is cement pa, walang tiles, walang not a single aircon. In fact, the pharmacy was not here. The pharmacy was then at the mayor's office. So I have to send patients to the mayor's office to get their prescription. Pero nang masira ng bagyong Yolanda ang health center noong 2013, nagkaroon ng oportunidad para maisaayos ang mga pasilidad. Once nga SM Foundation came to visit us and offered to renovate our facility because it was then destroyed, I was truly happy. All of my staff were really very happy. In fact, we were the best facility, government-owned, na nag-operate. Na-accredit pa sila ng PhilHealth bilang isang primary care facility. This is where the residents of the municipality go to have their illnesses checked up and to have their medications taken. There is not even one private physician practicing in our municipality, catering to 67,000 population. So dito lang talaga sila pumupunta. Dahil ito lamang ang pasilidad na idineklarang Code Green o safe pang gamitin matapos ang lindol. Ito rin ang nagsilbing headquarters at tulugan ng mga volunteer doctors and health workers mula sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Together with their doctors, together with their nurses, talagang whole rural health unit nila pumunta rito. I'm very proud and usually their comment is this is the best health center they have seen so far. Layunin ng SM Foundation na makapagpatayo ng mga health centers na patuloy na nagsisilbi hindi lamang sa panahon ng normal na operasyon, kundi lalo na sa gitna ng mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol at pandemya. Sa Phase 2 project ng SM Foundation, muli itong in-upgrade mula sa mas maayos na layout at modernong medical equipment hanggang sa mga sustainable features tulad ng rainwater catchment, energy-efficient lighting and appliances, air cleaning paints, at mas maraming greenery. Isang buwan matapos ang lindol, patuloy na nagsisilbing sentro ng kalusugan ang wellness center. I think God is really very good, always good. In spite of all the disasters na na-experience namin, binigyan niya kami ng opportunity na makalampas ng mga disaster from earth super typhoon sa COVID and now the earthquake, no, na talagang matibay at maganda na health center na makasurpass nitong mga disaster. Araw-araw ang kayod ni Jonathan bilang security guard para buhayin ang 5 niyang anak. Kipit man sa pera, nakakasurvive naman daw sila at napag-aaral ang kanyang mga anak. Pero ibang usapan na raw kapag natsyempuhan ng sakit. Ayun, talagang maghahanap talaga ako saan ako makakahanap ng pambili ng nakailangan ng gamot ng anak ko. Ay, minsan, kinakailangan. Sa mga kapatid ko, nanghiram muna ako. Pagbalik na lang sa sahod. Lalo pa kung kailanganin ng mga operasyon at iba pang gastos sa ospital. 3 beses na opera yung asawa ko. Una sa gallbladder, nung nanganak siya. Yung baby ko na-admit dahil nga may pneumonia. Naiyak ako, siyempre napapaisip ko na lang. Pray na lang din talaga ang magiging makakano sa'yo, pray. Isipin mo na lang din yung pamilya mo, paano talaga makalabas sa pagsubok na to. 10 buwan pa lamang ang nakalipas ng mga nakang asawa niyang si Eileen. At minsan raw, nadadala pa rin ito ng emosyon sa sunod-sunod na dagok sa kalusugan ng kanilang pamilya. Isa talaga naisip ko na lang na bakit sa amin sunod-sunod, bakit ganun. Parang wala nang katapusan, halos monthly talaga. Monthly kami nasa ospital. Para kayanin ang gastos para sa mga gamot at injections, hindi makapag-absent sa trabaho si Jonathan. Bilang gwardya at sole provider ng tahanan, nakasalalay sa araw-araw niyang sahod ang budget ng pamilya. Kaya si Eileen ay mag-isa lamang sa ospital. Tinatagan ko lang din yung loob ko. Kasi sabi ko, marami maghihintay sa akin sa bahay. Maliliit pa yung mga anak ko. Kailangan ko kayanin mag-isa.
kailangan talaga lumaban eh. Hindi naman si Lord. Kasi ang hirap mag-isa ka lang sa ospital. Sobra. Mahirap maging mahirap. Dahil marami ang nabubuhay ng sapat lang ang kita, madalas hindi nagiging prioridad ng maraming Pilipino ang regular na pagpapacheck up sa doktor, may sakit man o wala. Hanggang umabot na sila sa patong-patong na karamdaman. Para mabago ang kulturang Pinoy na bahala na at saka na lang, lalo na sa usapang kalusugan, nagtayo ang public hospital na ito sa San Juan ng sarili nitong wellness hub kasama ang foundation ng isa sa largest conglomerate sa bansa. Ito ang kauna-unahang government hospital na may sariling wellness care facility. One of our objective in leveling this up to tertiary level is because the hospital's budget, any government hospital is only for the sick. If a poor family wants to employ and he has to go into physical examinations, laboratories, he will just go to a private institution like other laboratories. And they cannot go here because this is just for the sick. Pero dahil mayroon ng publicly run wellness hub kagaya nito, madali nang makukuha ng ordinaryong Pilipino ang mga serbisyong may kinalaman sa preventive healthcare. Dito makikita kung may mga senyales na ba ng nagbabadyang malalang sakit bago pa ito lumala o lumabas ang mga sintomas. Doon sa mga ating mga urban dwellers, meron din naman silang mga pangangailangan. Hindi rin naman lahat sila may sakit. They should also be thought of na kailangan din nila ng ganitong facility para dun sa pagpapacheck up nila. Malaking tulong rin ng wellness hub na ito para ma-decongest ang mga umaapaw na outpatient department ng public hospitals. May prevention ginagawa, hindi lang pag may sakit na kami. Di ba, natataas ang moral, magiging masaya yung mga tao, lalagaan sila, hindi lang may sakit na sila. Bukod sa early diagnosis, may pasilidad rin sila para sa iba pang mahahalagang preventive health aspects. Papasok ka ng trabaho, yung every year kailangan chinecheck ka. Kung meron ka na nagkakasakit, pwede kang gumawa nito, yung yearly annual physical, pwede mong gawin dito. And very affordable. 3 years ago pa raw na conceptualize ng LGU ang wellness hub na ito. Ang problema lang, walang budget para maisakatuparan ito noon. We are very thankful kay SM Foundation for this one dahil ang aming vision ay naging concrete. Sa SM Foundation, layunin naming palakasin ang mga komunidad sa pamamagitan ng health and wellness programs. Kadalasan, puno at limitado ang mga resources ng mga government hospitals. Kaya, mahalaga na may sariling wellness center para mabawasan ang pasyente sa main facilities at mabigyan sila ng pagkakataong mag-focus sa long-term health. Mas naengganyo kami na pumunta dito magpa-check up kasi mas kailangan namin ngayon kasi before, di ba, lagi kami may sakit na pupunta lang kami ng ospital pag malala na. Ngayon, mas mapapaagang matingnan kung may diferensya sa katawan mo, mas maaagapan siya na mabilis. Higit sa mga pasilidad, ang pagkakaroon ng mga ganitong uri ng wellness centers na mas accessible sa ordinaryong Pilipino ay nakatutulong baguhin ang ating pananaw sa kalusugan na hindi na kailangang maghintay pang magkasakit bago magpa-check up dahil ang mas mahalaga, maiwasan ang pagkakasakit at mapanatiling malusog at maayos ang bawat isa through accessible and affordable wellness screenings.